Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari taong 1972. Isa po akong sundalo na inatasang pamunuan ang isang pangkat ng mga jungle fighters na kinabibilangan ng aking kaibigan na si Dante. Tumanggap kami ng utos mula sa itaas na may layuning iligtas ang 6 na sibilyang dinukot ni Commander Sayap. Masasabi kong ito na ang pinakadelikadong misyon na aking natanggap sa buong buhay ko dahil sa mga nilalang na aming nakasagupa na nagdulot sa amin ng nakakakilabot na karanasang hinding-hindi namin makakalimutan. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang lugar at pangalan ng tao na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang mga taong naninirahan sa totoong lugar na pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Vestor. At ito ang aking kwento. Gentlemen, as you can see from this map, this Mount Talagpukaw toward Binay. Through this point, where the interrogative location of the 11 IBPA Camp Binay. According to our military intelligence, this camp has been attacked and now under control by the superior rebel force. Gentlemen, our objective is to pull out the rebel stronghold and take this camp at all cost. The 7 and 8 Marine Corps will be assigned to this mission under Lieutenant Vestor Romero. Inaasahan ko na magagawa nyo na maayos ang misyon at maililigtas nyo ang mga biyag. Any question, gentlemen? None, sir. Okay, gentlemen. Be ready for this mission. The unit will proceed or depart at exactly 0400 hours. Is that clear? Sir, yes, sir. That's all, gentlemen. And good luck. Kasalukuyan kaming nagpaplano ng gagawin naming pag-rescue sa mga bihag na sibilyang dinukot ni Commander Sayap, ang pinuno ng kilusan na sikat sa pagiging malupit na commander dahil lahat ng kanyang nagiging bihag ay pinupugutan niya ng ulo. Sa oras na hindi maibigay sa kanya ang kanyang mga kahilingan, siya rin ang nagpabagsak at pumalit sa aming kampo sa bundok ng Binay. Kaya naging top priority namin ang pagliligtas sa mga biyag na maghahatid lansana ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa bundok ng Talagpukaw. Kinabukasan, agad naming sinimulan ang pagpasok sa malawak na kagubatan ng bundok ng Talagpukaw para baybayin ito papunta sa Camp Binay na pinagkukutaan ng mga rebelde. Pagkalipas ng 5 oras naming paglalakad, tumambad sa aming paningin ang 5 kubo na nakatayo sa gitna ng niyugan. Agad akong sumenyas sa aking mga kasama na magtago sa likod ng mga puno ng niyog. At mula sa aming pinagkukublian, naririnig namin ang kanilang mga boses habang pinag-uusapan ang tungkol sa umiiral na martial law ng mga panahong yon. Napako ang aking atensyon kay Commander Sayap na balbasarado. Mahaba ang buhok at may tali na kulay pulang panyo sa kanyang ulo. Nasa harapan naman ito ang pinakabatang commander ng kilusan na si Ka Hector. Ipagpaumanin ninyo kung inabot kami ng tanghali sa aming pagparito. Kumusta ka, Ka Hector?
Ayos lang naman ako, Commander Sayap. Hindi ko akalain na mas bata ka pa pala sa inaasahan ko. Sikat na ang pangalan mo sa aming kilusan. Dahil mabangis ka raw pagdating sa pakikipaglaban. Ito ang una nating pagkikita, hindi ba? Opo, Commander. Karangalan ko po na marinig sa inyong bagay na yan. Ginagawa ko lamang po kung ano nararapat para sa ating kilusan. Bueno, at nagkakilala na tayo. May mahalaga akong sadya sa inyo. Nabalitaan ko na nilulusob ng mga sundalo ang ating mga kuta sa baybayin ng Talagpukaw. Mas makabubuting lumipat muna kayo ng kuta para na rin sa inyong kaligtasan. Alam ko, nagaganti ang mga sundalo dahil sa ginawa naming pagpapabagsak sa kanilang kampo sa Binay. Nakarating na po sa amin ang utos nyo, Commander. Kaya naman, agad po kami naghahanda para sa aming pag-alis. Mabuti naman kung ganun. Dahil baka hindi natin alam, ito na pala ang next target ng mga sundalo. Nakarating sa akin na pinagpaplanuhan na raw ng 7 and 8 Marine Corps ang pagbawi sa kanilang kampo. Kaya mas kailangan ko ang tulong nyo ngayon. Makakaasa po kayo, Commander. Nang marinig ko ang palitan ng kanilang pag-uusap, napatingin ako kay Sargento Dante. Anak ng putya, kung may intel pala tayo sa kanilang kilusan, mayroon din pala silang impormante sa ating samahan. Kaya naman, talasan mong pakiramdam at baka kasama na natin ang traidor. Kahit ako, nagulat din sa mga pinag-uusapan nila, sir. Pero tiwala po ako sa asset natin na positive lahat ng mga impormasyong ibinigay niya kay Major. Mabuti naman kung ganon, Dante. Muli naming itinuon ang aming atensyon sa kinaroroonan ng kuta ng mga rebelde habang hawak ko ang aking M16 rifle at si Dante naman ay ang M4 carbine. Napatingin naman ako sa aming cameraman na si Sargento Lupin na siyang kumukuha sa mga larawan ng mga kalaban namin. Wala naman akong napapansin na kahina-hinalang kilos sa aking mga kasama. Kaya kahit papano ay nawala ang aking pag-aalala. Pagkatapos na mag-usap ni Naka Hector at Commander Sayap, kinausap naman ito ang mga tauhan ng batang commander na si Ka Hector. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kinailangan ko na makipagkita sa inyong lahat upang mabigyan kayo ng isang babala para mag-ingat. Ang biglaang pagdedeklara ng martial law ay lubhang makakaapekto sa ating kilusan dahil ang kabuuan ng gobyerno ay sumasailalim na sa kapangyarihan ng militar. Kaya naman, kailangan ko ng inyong pakikiisa upang mas pagtibayin pa ang ating samahan. Makakaasa ba ako na magagawa ninyo ang lahat para ipagtanggol ang ating mga karapatan? Makakaasa po kayo, Commander Sayap. Ibubuwis po namin ang aming buhay para sa ating kilusan. Alam rin po namin kung ano ang masamang ibubunga nito sa ating mga ipinaglalaban. Nakahanda kami na makipagsanib puwersa para sa ikalalakas ng ating samahan. Maraming salamat, Ka Hector. Kaya naman, kailangan ko ang tulong nyo para mangalap pa ng mas malalakas na sandata para may pagtanggol natin ang ating mga karapatan at ipinaglalaban. Naiintindihan ko ang ibig nyo sabihin, Commander. Sabihan nyo lang po ang mga bata ko at agad kaming susunod sa utos ninyo. Mga kasama, ngayon ay martial law na. Papayag ba kayo na mawala ang minimithi nating karapatan at ipinaglalaban? Sabay-sabay na sumigaw ang mga tauhan ni Ka Hector habang nakataas ang kanilang mga sandata. Napasulyap ako sa aking mga kasama at halos lahat sila ay nakikinig sa pinag-uusapan ng mga kalaban.
Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Kahektor. Sumasang-ayon kaming lahat sa inyo, Commander Sayap. Makakaasa ka. Nagagawin naming lahat para protekta ng bawat isa. Kayo, mga kasama, papayag ba kayo na palagi na lamang tayo nagtatago sa kabundukan para lamang pagbigyan ng lakas ng ating mga kalaban? Panahon na para lumaban. Ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Mula sa aming pinagtataguan ay dinig na dinig namin ang malakas na sigawan ng mga rebelde bilang pakikiisa sa kanilang samahan. Maraming salamat. At hindi niyo ako binigo, mga kasama. O paano? Hindi na rin kami magtatagal. Kailangan na namin bumalik sa kampo. Ikaw, Kahektor, sumama ka na sa amin habang naghahanda ang iyong mga tauhan. Sige po, Commander Sayap. Agad na umalis ang pangkat ni Commander Sayap kasama ang batang commander na si Kahektor. Naiwan ang kanyang mga tauhan na naghahanda rin sa pag-alis nang mawala sila sa aking paningin. Lumapit sa akin si Dante at kinausap ako habang nakatingin sa gawi ng mga rebelding abala sa pagtatali ng mga sako sa paragos ng kalabaw. Sir, mukhang nagpapalakas sila ng kilusan ha. Balak talaga nilang ipagtanggol ang kanilang kampo na inagaw lang naman sa atin. Paano, sir? Anong sunod nating hakbang? Hintayin muna nating tuluyang makaalis ang pangkat ni Commander Sayap. Kailangan nating malaman kung may mga biyag sa kubong yan. Sumenyas ako kay Lupin na may dala ng kamera upang kunin ang mapa at muling suriin yun. Pagkatapos, lumayo kami pansamantala sa kuta ng mga rebelde. Saka ko inilatag ang mapa sa damuhan at kinausap ang aking mga kasama. Now, gentlemen, our next objective is Camp Binay. This is the largest rebel stronghold in the Binay mountain range. Listen to me. I need the 7 and 8 Marine Corps. I want you to crush the rebels in the Binay mountain range within 1 hour. Sinasabi ko sa inyo, magiging mahirap ang pag-rescue natin sa mga biyag dahil nagkalat sa kanilang paligid ang mga piling mandirigma na haharap sa atin. Kaya kailangan ko ang inyong tulong para matupad ang ating misyon. Sikapin nyo rin na maging ligtas. Sir, kailangan ba nating ibagsak ang lahat ng mga nakapaligid na kuta sa pinaka-main point ng kuta ni Commander Sayap? Oo, sapagkat hindi natin sila magagapi kung hahayaan natin ang kanilang mga kasama na nakabantay sa bawat dadaanan natin. Kailangan natin na matinding pag-iingat. Wala na ba kayong mga tanong? Wala na po, sir. Kung ganon, maganda na kayo. Let's move! Nakabaluktot kaming tinahak ang daan papalapit sa kuta ng mga rebelde. Nang makalapit na kami, ay agad kaming napansin ng mga nagbabantay roon. Bago pa man sila makapagpaputok ng baril, inunahan ko na sila. Tinamaan ko sila sa katawan, kaya't sabay-sabay silang bumagsak. Doon na nagsimula ang pagsugod ng aming puwersa. Sabay-sabay naming pinaulanan ng bala ang mga rebelde habang naglalakad kami papalapit sa kanila. Pagkatapos, yumuko ako para magtago sa nakatumbang niyog at patuloy akong nagpakawala ng mga bala. Hanggang sa napansin ko ang isang rebelde na nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Sinipat ko ang kanyang pinagtataguan at sakto sa kanyang paglitaw, ipinutok ko ang aking baril. Tinamaan ko siya sa pagitan ng kanyang mga mata, kaya't napalingon sa akin si Dante. Hanep, sir ah! Wala ka pa rin kupas! Ang husay niyo pa rin! Tsamba lang yun, Dante. Okay, back to position! Sige, sir! Ay, teka sandali lang po, sir! Ayon pala kay Lupin, walang mga biyag sa kubo na yan. Tanging ang mga tauhan lang
ni Ka Hector ang nariyan. Kung ganun, alam niyo na kung ano nararapat na gawin. Sige, i-cover mo ko. Lalapitan ko mga kalaban. Sige, sir. Mabilis akong tumakbo, paikot sa kuta ng mga rebelde. Habang tumatakbo ako, nagpapaputok din ako ng baril. At nang maubusan ako ng bala, nagtago ako sa likod ng malaking bato para makapagpalit ng magasin. Magkakasunod na putok ng baril at pagtama ng bala sa aking pinagtataguan ang aking nararamdaman. Kaya mabilis kong ikinasa ang aking baril. Pagkakasa ko, muli akong lumabas sa aking pinagtataguan at nagpaputok ulit ng baril. Lahat ng tamaan ng aking bala ay bumabagsak habang naliligo sa sarili nilang mga dugo. Ilang saglit pa, humupa ang labanan. Napuno ng usok ang paligid. Nagtipon kami sa gitna ng kuta. Nilapitan naman ni Lupin ang mga nasawing rebelde at kinuha na niya ng larawan bilang ebidensya namin sa matagumpay na pagpapabagsak sa unang kuta na aming nadaanan. Akma ko sanang lalapitan ang kubo nang biglang lumipad mula roon ang isang kuwago. Para bang nakawala ito mula sa kulungan. Nakita yon ni Dante at akma sanang babarilin, pero pinigilan ko siya. "Wag, Dante! Sir, bakit mo ako pinigilan? Bakit mo papatayin ng kuwago? Wala siyang kasalanan. Hindi siya ang kalaban natin dito." "Pero sir, hindi mo ba alam na karamihan sa mga rebelde rito ay nag-aalaga ng mga kuwago para magsilbing mensahero nila sa isa't isa? Paano kung malaman ni Commander Sayap na nilusog natin ang kuta ni Ka Hector? Naisip mo ba kung ano magiging kapamakan nun sa atin?" "Bakit ba tayo narito ngayon sa misyon, ha, Dante? Hindi ba't ang magligtas ng buhay ng mga bihag? Kaya bakit mo pinag-iinitan ng isang hayop? Hindi mo ba napansin na ang kuwago na lumabas sa kubo ay ikinulong at nakalaya lamang dahil sa atin? Huwag kang basta-basta papatay ng mga hayop, lalo na kung puro hinala mo lang ang susundin mo. Talasan mo rin ang iyong paningin at pakiramdam upang malaman mo na hindi siya isang mensahero ng mga rebelde." "Bakit, sir? Sigurado ka rin ba na hindi mensahero ang kuwago na yun?" "Oo. Tumingala ka at tignan mo ang kanyang mga paa." Sumunod sa akin si Dante at nakita niya na walang lagayan ng sulat ang paa ng kuwago. Pagkatapos ay napatungo siya at tila nahiya sa kanyang nagawa. "Nakita mo na. Sa susunod, maging matalas ang mga mata mo bago ka magdesisyon." "Sorry po, sir." "Okay, kalimutan mo na yun. Basta hindi na mauulit. Napagdududahan mo ang kakayahan ko." Hindi nagsalita si Dante, kaya iniwan ko siya na nakatayo sa gitna ng kuta at lumapit ako sa aking mga kasama. Pagkatapos ng aming pag-uusap ay umalis na kami sa lugar na yon at binaybay ang daan na nilakaran ng mga umalis na rebelde. Habang tinatahak namin ang daan, ay napansin ko na nakasunod sa amin ang kuwago. Panay ang huni nito. Ang mabagal niyang paghuni ay naging sunod-sunod na para bang nagmamadali. Maya-maya pa ay nagulat kami nang salubungin kami ng putok ng mga baril mula sa kalaban. Nagsipulasan kami at kanya-kanya ng pagtago sa likod ng mga bato. At dahil nagtago rin ang aming mga kalaban sa likod ng mga bato, ginamit ko ang granada. Inihagis ko yun sa kanila. Pagpatak ng granada sa lupa, sumambulat ang mga rebelde. Maigpit kong hinawakan ang aking sandata. Saka mabilis na tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng mga rebelde. Habang sina Dante at Lupi naman ay panay ang hagis ng granada sa mga kalaban. "Sir, mag-iingat kayo!" "Okay, let's move!"
Sabay-sabay kaming sumugod sa mga kalaban. Nagulat ang mga rebelde nang sumulpot ako sa kanilang harapan at malapitan ko silang pinaputukan ng baril. Nang matalo namin ang lahat ng mga rebelde, tumigil din ang Kuwago sa kanyang ginagawang paghuni. Kaya naniniwala ko na ang huni na yon ng Kuwago ay nagbibigay sa akin ng babala kapag merong kalaban sa paligid. Maya-maya pa ay kinuha namin ang mga baril ng mga napatay naming rebelde. Pero nabigla kami nang biglang sumulpot ang pangkat ni Commander Sayap. Napapalibutan nila kami at halos lahat sa kanila ay nakatutok ang baril sa amin. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Ang lakas ng loob niyo na sumugod dito. Sige, dakpin ang mga hayop na yan. Hindi kami nakagalaw ng mga sandaling yon, lalo na nang lapitan kami ng mga tauhan ni Commander Sayap para kumpiskahin ang aming mga baril. Saka itinula kami para maglakad. Sige, lakad! Sa batok lang ang kamay. Kunting pagkakamali nyo lang. Sabog ang mga bao ng ulo nyo. Inilagay namin sa batok ang aming mga kamay at nagsimula na kaming maglakad. Tinahak namin ang daan papunta sa kanilang kuta. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating namin ang kampo ng mga rebelde. Pinahanay nila kami sa gitna at tumayo sa aming harapan si Commander Sayap kasama ang batang commander na si Ka Hector. Mga kasama, pagmasdan nyo ang mga sundalong ito. Nilusob nila ang kuta ni Ka Hector at marami sa kanyang mga tauhan ang namatay. Kaya nabawasan ang ating puwersa. Sige mga kasama, kayo na ang bahala sa kanila. Pahirapan nyo para sa mga buhay na kinuha nila. Kahit pahirapan nyo kami, meron pa rin na mga kagaya namin ang babawi sa mga buhay nyo. Dahil sa mga ipinaglalaban nyo na wala namang kabuluhan. Ang biyag na kinuha ninyo, wala silang kasalanan at wala silang kinalaman sa inyong mga pinaglalaban. Sabihin nyo nga, yan ba ang layunin ng inyong samahan? Ang mga api ng mamamayan at pabagsakin ang gobyerno na pilit na tinutulungan ang ating bansa? Bulok ang sistema na ipinaglalaban ninyo. Ano sabi mo? Bulok ang sistema namin. E paano naman ang gobyernong ipinagtatanggol nyo, ha? Pinalalaki nyo lang ang tiyan ng mga nakaupo sa pwesto para sa pansarili nyong kapakanan. Pinasasahod kayo ng pamahalaan para pumatay ng mga kagaya naming nagtatago sa kabundukan. Huwag kang umasta na para bang malinis ang inyong hangarin. Ang bumiyag ng mga sibilyan ay sapat ng katibayan na wala naman talaga kayong ipinaglalaban. Nabulok ang inyong layunin. Gusto nyo lang magpapansin sa pamahalaan. Isa pa, ang mga taong pinugutan mo ng ulo, hayop ka. Anong kasalanan nila sa inyo? Anong ginawa nila para sa inyong kilusan? Para patayin nyo sila ng walang kalaban-laban. Sinira mo ang pamilya nila. Ilang bata na ang nangulila sa kanilang ina at ama dahil sa inyong maling paniniwala. Wala kayong mga iniwan sa mga halimaw. Wala kang alam sa aming mga pinaglalaban dahil sumusunod lang kayo sa utos ng mga nakatataas sa inyo. Ikaw, isa ka lang tuta ng gobyerno. Huwag kang mag-alala dahil sinisigurado ko na mapapabilang ka sa mga taong pupugutan ng ulo. Pero bago yun, ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga ako kalupit. Nakikita mo ba ang matandang yun? Siya ang kumakalaban sa akin. Hindi ko naman siya papatayin. Pero nakasalalay ang buhay niya sa prutas na ilalagay ko sa kanyang ulo. Kaya manood ka.
Itinuro ni Commander Sayap ang matandang lalaki na nakagapos sa poste na kahoy. Bugbog sarado na ito habang nakatayo at hindi kababakasan ng takot sa muka. Anong gagawin mo sa kanya? Kasama ba yan? Sa mga ipinaglalaban nyo? Hindi ako sinagot ni Commander Sayap. Sa halip, inilabas niya ang kalibre 45 na baril. Pagkatapos, sinenyasan niya ang lalaking nakatayo sa tabi nito. Nakita kong nilagyan niya ng mansanas ang ulo ng matandang lalaki. Kaya naunawaan ko agad ang ibig niyang ipakita sa akin. Pagmasdan mo kung gaano ako kalupit at kung gaano ako kahusay sa pagpapaputok ng baril. Wag! Wag mo siya sasaktan! Alam ko na ipinapakita mo lang kung gaano ka kagaling at kalupit. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga na ipakita sa akin kung gaano ka katapang, hinahamon kita. Isang duelo sa pagitan natin dalawa. Walang makikialam na kahit na sino. Walang sandata. Lalaki sa lalaki. Mano-mano. Sir! Sir, huwag niyo itong gawin, sir! Magtiwala ka sa akin, Dante. Gusto ko lang ipakita sa kanilang lahat kung ano ang tunay na ibig sabihin ng katapangan at kalupitan. Hinahamon mo ba ako? Oo. Kung totoong matapang ka, ipakita mo. Kung isa kang pinuno, patunayan mo. Hinahamon kita. Pero sa isang kondisyon. Aba, malakas pala ang pinuno nyo ah. Marami nang humamon sa akin. Pero lahat sila nabigulang at pinugutan ko lahat ng ulo. Kung ganon, ipakita mo sa akin kung sino sa ating dalawa ang mapupugutan ngayon ng ulo. Huwag kang puro satsat. Kung ganon, tinatanggap ko ang hamon mo. Anong kondisyon ang gusto mong hingiin? Madali lang naman eh. Ang kalayaan ng matandang yan. Ininuso ko ang kinaroroonan ng matandang lalaki na hindi makapagsalita dahil sa busal niya sa kanyang bibig. Humalakhak ng malakas si Commander Sayap, saka sumenyas sa kanyang mga tauhan para lapitan ako at kapkapan. Kung may kondisyon ka, may kondisyon din ako. Sa oras na matalo kita sa isang duelo, kamatayan yung lahat ang magiging kapalit. Tinatanggap ko ang iyong kondisyon. Mga kasama, sang-ayon ba kayo sa kondisyon niya para sa buhay ng biyag? Sige sir, Sumasang-ayon kami. Kahit hindi patas para sa atin ang kondisyon nila. Sir, may tiwala kami sa'yo. bilib naman ako sa katapangan mo, Lieutenant Bestor Romero. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Ni hindi tumataas ang balahibo ko sa'yo. Sige, simulan na natin ang laban. Umatras si Commander Sayap at naghubad ng damit. Kaya nalantad sa amin ang malaki niyang pangangatawan. Ako naman ay humanda na rin sa pakikipagtunggali sa kanya. Maingat akong pumosisyon habang nakahaya ang kamao sa kalaban. Naunang umatake sa akin si Commander Sayap. Naiwasan ko ang kanyang suntok. Kaya naman nakaganti ako sa kanya ng suntok na tumama naman sa kanyang panga. Natigilan siya habang pinupunasan ng kanyang daliri ang umaagos na dugo mula sa pumutok niyang labi. O ano, unang patikim pa lang yan. Nagsisimula pa lang tayo. Sisiguraduhin ko na mapapahiya ka sa mga tauhan mo. Pinagbigyan lang kita. Malapit na kitang kalisan at makikita mo kung gaano ako kahusay sa pakikipaglaban. Nagkamali ka nang hinamon mo.
Muling umatake sa akin si Commander Sayap. Lumipad ang kanyang sipa, ngunit nasalag ko yun ng aking kamay. Sa pagbaba ng kanyang paa, gumanti ako ng sipa sa kanya na naiwasan niya rin. At sa bilis ng kanyang kamao, hindi ko naiwasan ang pagtama ng kanyang suntok sa aking muka. Kaya ang labi ko naman ang pumutok. Napatingin ako sa gawi niya at sumilay ang nakakaloko niyang ngiti sa kanyang labi. Napaatras ako at humugot ng malalim na hininga. Nakita ko ang aking mga kasama na bakas ang pag-aalala sa kanilang muka. Sa oras na matalo kita sa duelo natin, ako mismo ang pupugot sa ulo mo. Yun ay kung manalo ka at magtagumpay ka sa laban natin. At kapag ikaw naman ang natalo ko, mapapahiya ka sa mga kasama mo. Mas matindi pa yun kesa sa pagpupugot mo sa ulo ko. Dahil iisipin nila na mahina kang pinuno nila. Humanda ka talaga sa akin dahil babasagin ko ang pagmumukha mo. Umatake si Commander Sayap sa akin. Sinipa niya ako na agad ko namang naiwasan. Nagpalitan kami ng suntok na tumama naman sa dibdib ng bawat isa. At sa pag-ikot ko, tumama ang aking sipa sa kanyang panga. Bumagsak siya sa lupa at hindi agad nakabangon. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan mula sa aking mga kasama. Samantalang ang mga tauhan naman ni Commander Sayap ay biglang natahimik at nagkatinginan. Akma na sana naaatake sila papalapit sa akin, pero pinigilan sila ni Commander Sayap. Wag! Huwag kayong makikialam. Sa akin ang laban na ito. Huwag niyo akong alalahanin. Kilala niyo ko. Hindi ako nagpapatalo. Tama lang na pinigilan mo silang tumulong sa'yo. Dahil iisipin ko na mahina ka talagang nilalang. Dala ng bugso ng damdamin ni Commander Sayap, mabilis siyang umatake sa akin. Ngunit sinalubong ko siya ng sipa na tumama naman sa kanyang muka. Pumutok ang kanyang kilay, ngunit binaliwala niya yon. Tuluyan nang nasira ang konsentrasyon ni Commander Sayap dahil sa mga tama ng suntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at sa sunod-sunod na pagsipa ko sa kanyang muka. Hindi na siya nakaganti ng suntok sa akin. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Dumugo ang kanyang ilong. Nakapikit ang isa niyang mga mata habang nakatingin sa akin. Pinipilit niyang bumangon, ngunit hindi siya makatayo. Kaya naman, idiniklara ng kanyang mga tauhan na ako ang nanalo. Natalo mo ko sa laban. Kaya bilang isang lalaking kausap, sige, palalayain ko ang matanda. Mabuti naman at tao kang kausap. Sige, pakawalan niyo si Tatay Waro. Hayaan niyo silang umalis sa ating kuta. Pero itali niyo mga sundalo ito. Dahil natalo ko, bigyan sila ng isang araw para mabuhay. Dahan-dahang tumayo si Commander Sayap. Saka sinenyasan ang mga tauhan. Nilapitan ng dalawa nitong mga alagad ang matanda para kalagan ng gapos sa kamay. Inalis din nila ang busal nito sa bibig. Nilapitan ni Commander Sayap ang matanda. Saka kinausap. Magpasalamat ka. Maswerte ka. Dahil merong nagpakabayani para sa kaligtasan mo. Dahil kung nagkataon tanda, hindi ko nahahayaan na mabuhay ka pa. Hindi ako magpapasalamat para sa buhay ko. Magpapasalamat lang ako kapag pinalaya mo mga kasama kong binihag mo rin. Wala kaming kasalanan sa iyo. Nag-aatig lang kami ng tulong para sa mga taong sinalanta ng bagyo. Wala na nga kayo na itutulong sa amin. Piniperwisyo niyo pa ang tulong na dapat ay para sa kanila. Isang hirit mo pa, tanda. Baka magbago na ang isip ko
at hindi na kita palayain pa, wala akong panahong pakinggan ang mga hirit mo. Sige na, makakaalis ka na. Napakasama mo! Isa kang demonyo! Pasensya ka na, tanda. Hindi na tumatalab sa akin ang mga ganyang salita. Sanay na akong tawagin ng ganyan. Para sa akin, isang karangalan na demonyo ang tingin sa akin ng mga tao. Dahil ibig sabihin nun, kasing lakas ko siya. Huwag ka nang humirit pa. Dahil ang buhay mo lang ang pinagtalunan namin ni Lieutenant. Kaya makakaalis ka na. Aalis ako. Pero babalik ako. Wawasakin ko ang kampo ninyo. Tandaan mo yan. Wawasakin? Ano ka, Delubyo? Senyor ka na. Matandang uugod-ugod na walang silbi at walang pakinabang. Sige na. Makakaalis ka na. Alis! Tumingin sa akin si Lolo Waro. Kahit hindi siya magsalita, alam ko na nagpapasalamat siya sa pagkakaligtas ko sa kanya. Ngunit makikita sa kanyang muka ang lungkot dahil siya lamang ang aalis at maiiwan ang kanyang mga kasama. Ano pang hinihintay mo? Baka gusto mong palayasin ka ng putok ng aking baril. At ito ang tatandaan mo, ha, tanda. Kahit humingi ka pa ng tulong sa iba, walang mangangahas na pumasok dito at kumalaban sa akin. Kaya mabibigo ka lang na pabagsakin ako. Naiintindihan mo ba, ha, tanda? Pagsisisihan mo ang araw na ito dahil dumating na ang katapat mo. Sabay tingin sa aking gawi ni Lolo Waro. Sinundan naman ang tingin ni Commander Sayap ang tinitignan ng matanda at naningkit ang kanyang mga mata dahil sa galit. Nagkataon lang yun. Isang beses lang niya ako tinalo at hindi siya ang katapat ko. Dahil pagsikat ng araw, ang pugot na ulo niya ang masisilayan sa buo kong kampo. Huwag kang magsalita ng tapos, Sayap. Aminin mo man sa hindi, alam ko na naramdaman mo ang kakaiba niyang lakas. Kaya maghanda ka. Kabahan ka na. Dahil nakaharap mo na ang taong magpapabagsak sa iyo at tatapos sa kasamaan mo. Hindi na hinintay ni Lolo Waro na magsalita pang muli si Commander Sayap. Mabilis na siyang naglakad papalayo sa kuta. Nang mawala sa aming paningin ang matanda, pasuray-suray na lumapit sa amin si Commander Sayap. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga alagad para igapos kaming lahat. Iwalay niyo ang pangas na to. Ako mismo ang tatapos sa kanyang buhay. Pahihirapan ko siya bilang kabayaran sa paghahamon niya sa akin. Pero bago yun, magkakaroon muna kami ng isa pang laban. Walanjo, utak traidor ka pala, Commander Sayap. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Pahihirapan mo ako, saka mo ako lalabanan. Ayos ah, doon pa lang, sigurado na ang panalo mo. Pinatunayan mo lang sa akin na wala kang isang salita at duwag ka. Huwag mong kalimutan na tinupad ko na pagkasunduan natin. Kaya meron pa rin akong isang salita. Tsaka subukan mo lang na hindi tanggapin ang susunod na laban. Padadaliin ko ang buhay ng mga kasama mo. Sige, dalhin siya sa kubo at ang kanyang mga tauhan. Igapos silang lahat! Sir! Saan nila kayo dadalhin, sir? Huwag ka mag-alala, Dante. Ayos lang ako. Kinaladkad ako ng mga tauhan ni Commander Sayap palayo sa aking mga kasama. Lahat sila ay ipinasok sa malaking bahay na pinagkukulungan din sa mga biyag. Si Commander Sayap naman ang nanguna sa pagpapahirap sa akin.
Itinali nila ako sa haligi ng kubo. Habang pinalilibutan ako ng mga tauhan niya, nakita ko rin ang batang commander na si Ka Hector na seryosong nakatingin sa akin. Sige, iwanan niyo na kami rito. Siya nga pala, Ka Hector. Bigyan mo nga ako ng alak. Kailangan kong magsaya. Para naman, hindi ko maramdaman ang sakit na ginawa sa akin ng hayop na ito. Pati tauhan mo, ginagawa mo ring utusan. Para kang buhaya. Itawag mo na sa akin ang lahat ng gusto mong itawag. Wala nang epekto yan sa akin. Mapapagod ka lang. Bakit hindi mo ireserbahan lahat ng lakas mo para sa gagawin kong pagpapahirap sa'yo? Sige na, Ka Hector. Ikuha mo na ako ng alak. Sige po, Commander. Agad na sumunod si Ka Hector sa utos ni Commander Sayap. Kaya naiwan kaming dalawa sa loob ng kubo. Alam mo, Lieutenant, ako yung tipong hindi talaga tumatanggap ng pagkatalo eh. Binapatay ko at sino mang hahamon sa aking kakayahan. Pero, ikaw pa lang naman ang gumawa nun sa akin. Kaya naman, kailangan kong talunin ka sa pangalawang pagkakataon. Kahit na anong sabihin mo, natalo na kita sa duelo at tatatak na yun sa isip ng mga tauhan mo. Pahirapan mo man ako, hindi mo pa rin ako mapapabagsak, tandaan mo yan. Dahil sa mga sinabi ko, lumipad ang kamao ni Commander Sayap at tumama yon sa aking muka. Kaya naman, nabaling ang aking paningin sa pintuan ng kubo. Sakto yon na nahuli kong nakatitig sa akin si Ka Hector habang dala niya ang bote ng alak. Saka siya nagmamadaling lumapit sa amin. Commander! Ito na po ang alak. Salamat. Sige na. Makakaalis ka na. Commander, gusto ko sanang ibalato niyo sa akin ang pagpatay sa kanya para makabawi ako sa ginawa niya sa mga kasama ko. Walang problema. Pero kailangan ko munang linisin ang pangalan ko sa pagkatalo ko kanina. Huwag kang mag-alala. Ipapaubaya ko sa iyo ang pagpatay sa kanya. Nang magkasundo na ang dalawa sa pagpaplanong pagpatay sa akin, iniwan kami ni Ka Hector. Nakita ko na tinungga ni Commander Sayap ang alak hanggang sa maubos yun at ibinuga sa akin ang natitirang alak sa kanyang bibig. Dumukot siya ng posporo. Pagkatapos, sinindihan niya ang aking katawan. Sumiklab ang apoy, pero agad din namang nawala. Tiniis ko ang init hanggang sa maubos ang katas ng alak sa aking balat. Nanginginig ang aking katawan dahil sa labis na galit. Ngunit hindi ko ipinakita sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Sa halip, dinuraan ko siya sa muka. Hayop ka. Para sa akin, mas mahina ka pa sa isang duwag. Ano sabi mo? Ang sabi ko, duwag ka! Duwag! Dahil sa sinabi ko, ipinalo niya sa aking ulo ang bote ng alak. Naramdaman ko ang pag-agos ng dugo sa aking ulo. Hindi pa siya nasiyahan. Dumampot siya ng bubog at inihiwa niya yon sa aking dibdib. Sinira niya ang aking damit. Kinuha niya ang aking dog tag. Pagkatapos, inilagay niya yon sa kanyang bulsa. Maya-maya pa, magkakasunod na suntok ang tumama sa aking katawan. Hanggang sa mapayuko ako dahil sa labis na sakit. Ilang saglit pa, hinugot niya ang kanyang kutsilyo. Saka niya ako kinalagan ng tali sa kamay. Bumagsak ako sa lupa. Pinagulong niya ako sa pamamagitan ng kanyang sipa. Yumuko siya, sinakal niya ako at pilit na itinatayo. Muli niya akong binayo ng suntok sa sikmura. Inihatid niya ako ng suntok palabas ng kubo.
Dahil sa pagbagsak at paggulong ko sa lupa, nabaling ang atensyon sa akin ng mga taong naroroon. Hindi ako makalaban sa kanya dahil sa mga sugat at paso ko sa aking katawan. Pasubsob akong dumapa sa lupa. Mga kasama, pagmasdan nyo kung paano kong ilang pasong kumag na ito. Walang makakatalo sa akin. Pinagbigyan ko lang siya kanina dahil talaga naman napalalayain ko ang matandang yon. Pero ngayon, makikita nyo na hindi ako pipitsuging pinuno ng ating kilusan. Nagpalakpakan ang mga kasama ni Commander Sayap na agad naniwala sa mga sinabi nito. Muling nagpasiklab ang kanilang pinuno. Dinakot nito ang aking balikat para itayo ako. Pagkatayo ko, lumapat ulit sa aking muka ang magkakasunod niyang suntok. Sinubukan kong umilag ng mga sandaling yun, ngunit nanlalabo na ang aking paningin. Nang matapos siya, sa pambubugbog sa akin, tinigilan niya ako at kinausap si Kahektor. Sige na, Kahektor. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa kanya. Bahala ka na. Maraming salamat, Commander Sayap. Narinig ko ang mga papalapit na yabag sa aking kinaroroonan. Pagkatapos ay naramdaman ko ang mga kamay ng tauhan ni Kahektor sa aking tigkabila ang braso. Mga galit din sila na kagaya ng kanilang pinuno dahil sa ginawa namin sa kanilang mga kasama. Halos hindi ko mailakad ang aking mga paa, kaya hinilan nila ako at dinala sa kagubatan. Ng mga sandaling yon, tanging ang liwanag lang mula sa kanilang mga sulok ang nagsisilbing tanglaw sa lugar na yon. Maya-maya pa, binitiwan ako ng mga kasama ni Kahektor, kaya bumagsak ako sa damuhan. Nakita ko ang malalim na hukay sa aking tapat. Diyan ka maililibing ng buhay. Kung tutusin, kulang pa yan sa ginawa mo sa aking mga tauhan. Hindi ako maililibing dyan ng buhay, kundi kayo. Mabilis akong tumayo at inagaw ang baril mula sa kamay ni Kahektor. Kinalabit ko ang gatilyo ng baril, ngunit nasipa niya yon bago ko pa man maiputok sa kanya. Nawalan ako ng balanse kaya nahulog ako sa hukay. Pero dahil hawak ko na ang baril, pinaulanan ko sila ng bala. Mabilis akong umahon at gumanti ng putok. Nahagip ng aking paningin ang pagtakas ni Kahektor. Hinabol ko siya ng putok ng baril hanggang sa mawala siya sa madilim na bahagi ng kakawian. Sunod na binalingan ko ay ang kanyang mga tauhan. Agad silang nakapagtago sa likod ng mga puno. Nang maramdaman ko na malapit na akong maubusan ng bala, nagtago ako sa likod ng isang puno. Sakto yon na nagpakawala rin ng putok ng baril ang aking mga kalaban. Gumanti naman ako ng putok ng baril sa kanila. Pagkatapos, tumakbo ako papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nagulat sila nang bigla akong lumitaw sa kanilang harapan at pinaulanan ko sila ng bala. Merong nakatakas, kaya muli akong nagtago sa likod ng malaking bato. At sa muli sanang pagpapaputok ko ng baril, nagulat ako sa aking mga nakita. Ang dalawang rebelde biglang naghiwalay ang kanilang tiyan at lumipad sa impapawid ang kalahati ng kanilang katawan. Habang naririnig ko ang pagaspas ng kanilang pakpak sa itaas, nagtago ako sa ilalim ng halaman at nahiga ng patihaya. Napalunok ako ng laway dahil sa pagkabigla. Diyos ko, tulungan niyo po akong makatakas at mailigtas ang aking mga kasama mula sa mga halimaw na yun. Anak ng putya, hindi pala sila mga ordinaryong tao, kundi isang aswang na manananggal. Sa pagtingin ko sa langit, nakita ko ang isang kuwago. Nakadapo siya sa mga sanga ng puno habang nakatingin sa akin. Yun din ang kuwago na hinayaan kong makalaya sa kuta ni Kahektor. Muli akong bumangon at mula sa aking tapat,
pabulusok na lumipad ang isang aswang na manananggal para atakihin ako. Sinalubong ko siya ng bala ng aking baril, ngunit hindi ito natinag. Kaya naman, dinagit niya ako. Nakabaon ang kanyang kuko sa aking balikat. Ramdam na ramdam ko ang sakit mula sa matutulis na kuko ng manananggal ng mga sandaling yun. Hanggang sa inilipad niya ako papalayo. Pero nakita ko ang kuwago. Lumipad siya habang nakasunod sa amin. Tinulungan niya ako sa pamamagitan ng pagtuka niya sa kamay ng manananggal. Kaya nabitiwan ako ng aswang. Bumagsak ako sa lupa habang namiminipit sa labis na sakit ang balikat. Nabitiwan ko rin ang baril at mula sa aking tapat, kitang-kita ko kung paanong nakipaglaban ang kuwago sa manananggal. Hanggang sa tamaan ito ng kalmot ng aswang at bumagsak siya sa aking tabi. Napabalikwas ako ng bangon para protektahan ang sugatan na kuwago. Saktong pagbaba ng aswang, sinalubong ko siya ng suntok sa muka. "Hayop ka! Eto sa'yo!" Nang tamaan ito ng aking suntok, umangil siya ng malakas. Natigilan ito, kaya naman dinampot ko ang aking baril at itinutok ko yun sa manananggal. Agad kong kinalabit ang gatilyo at lahat ng bala nun ay tumama sa kanyang katawan. Dahil sa sakit, hindi niya maintindihan kung ano ang una niyang hahawakan sa kanyang katawan. Maya-maya pa, bumagsak sa lupa ang aswang at namatay. Saka ko naman binalingan ang kuwago. "Maraming salamat sa iyo, kaibigang kuwago, sa pagkakaligtas mo sa akin. Halika, sumama ka sa akin para magamot kong sugat mo." Maingat kong dinampot ang kuwago sa lupa. Pagkatapos, ipinatong ko siya sa aking balikat. Ngunit sa kanyang pagkakakapit ng maigpit, bumaon ang kanyang mga kuko sa aking laman. Tiniis ko ang sakit. Hindi ko siya inalis sa aking balikat. Saka ako naglakad. Mabuti na lang at bilog ang buwan, kaya may konting liwanag akong nakikita sa daan. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pag-iinit ng kuko ng kuwago sa aking laman. Kaya napangiwi ako sa labis na sakit. Saglit akong tumigil sa paglalakad para sana tanggalin ang kuwago sa aking balikat. Pero biglang lumitaw sa aking harapan ang manananggal habang panay ang pagaspas ng kanyang pakpak. Ngumisi siya at tumulo ang malapot niyang laway. Lumitaw ang mahahaba niyang pangil. Itinutok ko ang aking hawak na baril, ngunit wala na pala akong bala. Umatras ako ng akbang. Akma na sana akong aatakihin ng manananggal nang biglang lumipad ang kuwago at sinalubong niya ng tuka sa muka ang aswang na manananggal. Dahil sa galit, gumanti ang manananggal ng suntok na tumama sa katawan ng kuwago. Tumalsik ang kuwago at humampas ang kanyang katawan sa kahoy bago bumagsak sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa pag-aalala para sa kuwago. Dala naman ang aking galit, sinugod ko ang aswang at pinagsusuntok ko siya sa muka. Nakita ko ang kahoy na may tuli sa dulo. Dinampot ko yun at isinaksak sa kanyang dibdib. Hindi pa ako nasiyahan. Hinugot kong muli ang kahoy at ibinaon ko yun sa kanyang leg. Tumagos yun hanggang sa kanyang batok. Nagkakakawag ang pakpak nito at bumagsak sa lupa. "Mga impakto kayo! Kampon kayo ng kadiliman na nagtatago sa pagiging rebelde. Pues, ito na ang magiging katapusan mo!" Nilapitan ko siya at ubod lakas kong itinarak sa kanyang dibdib, direkta sa kanyang puso, ang kahoy na matulis. Sinakyan ko ang kahoy para mas lalo pang bumaon ito sa katawan ng aswang. Nang mamatay ang manananggal, inilinga ko ang aking paningin sa paligid at bigla kong naalala ang nakatakas na si Ka Hector. Kailangan ko na palang umalis dito. Marahil nakapagsumbong na si Ka Hector kay Commander Sayap.
Bigla kong nakita ang kwago na nakahandusay sa lupa. Kaya nilapitan ko siya. Hindi na ito gumagalaw, kaya hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luwa nang mapagtanto kong patay na ang kwago na nagligtas sa akin. Kaibigang kwago, patawarin mo ko kung pati ikaw ay nadamay. Habang buhay kong tatalawin na utang na loob sa'yo ang pagkakaligtas mo sa akin. Hindi ko sasayangin ang pagsasakripisyo mo ng buhay para sa akin. Maraming salamat sa'yo, kaibigang kwago. Akma ko na sanang hahawakan ang katawan ng kwago para bigyan ito ng maayos na libing. Nang biglang sumakit ang aking balikat, tumibok-tibok yun na para bang puso. Kaya napahawak ako sa aking balikat. Nagulat ako nang maramdaman ko sa aking kamay ang kuko ng kwago na nakatusok sa aking laman. Pero mas nabaling ang aking atensyon sa biglang pagkislap ng liwanag sa katawan ng kwago. Teka, ano nangyari? Anong klaseng nilalang ito? Bakit siya nagliliwanag? Hindi ko na natapos pa ang aking sasabihin nang biglang nasunog ang katawan ng kwago. Lumitaw ang isang kulay dilaw na hugis bilog na bato. Walang tigil yun sa pagkislap. Diyos ko! Ano to? Hindi ko napigilan ang aking sarili na hindi damputin ng bato. Pero nang lumapat yun sa aking kamay, hindi na yun maalis. Kusa na yun dumikit sa aking palad. Hindi maaari. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi isubo ang batong to. Diyos ko, ano tong nangyayari sa akin? Tulungan niyo po ako. Para bang may malakas na puwersang nagtutulak sa aking mga kamay para isubo ang nagliliwanag na bato. At kahit hawakan ko pa ang aking kamay para hindi yun makalapit sa aking bibig, ay wala na akong nagawa. Naipasok na yun sa aking bunganga at diretso kong nalunok ang bato. Bumagsak ako sa lupa habang nagkikisay ang aking katawan. Hindi ko makontrol ang abnormal na paggalaw ng aking mga kamay at binti habang ang aking hininga ay paisa-isa. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa nararamdaman kong pag-iinit ng aking tiyan. Sumabay pa ang kuko na nakabaon sa aking balikat dahil sa pinagsamang paghihirap na aking nararamdaman. Tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising ang aking diwa mula sa malakas na pagdikdik ng bagay sa aking tabi. Kasunod ng amoy mula sa usok ng insenso at kamangyan. Dahan-dahang nagmulat ang aking mga mata at nakita ko ang isang matandang lalaki na abala sa pagdidikdik ng mga dahon sa maliit na lusong na gawa sa bato. Mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo, iyo? Teka, kilala ko po kayo. Kayo ang matandang tinulungan kong makalaya. Kayo ho si Lolo Waro, di ba? Oo, ako nga ito. Mabuti na lang at naisipan nilang dalhin ka sa gubat. Kahit papano, nagkaroon ka ng pagkakataon para makatakas sa kanila. Kaya lang, Lolo, ang mga kasama ko po, kailangan ko silang mailigtas. Babalikan ko po sila. Magpalakas ka muna. Malala naging sugat mo sa katawan. Ano ba nangyari sa'yo? May nangyari po sa gubat bago ko nawalan ng malay, Lolo Waro. Nakakita po ako ng aswang na manananggal. Ang buong akala ko nga po sa buong buhay ko, babae lang po manananggal. Pwede po pala maging ang lalaki. Manananggal din ang tawag sa kanila. Pero mas malakas sila kumpara sa mga babaeng manananggal. Matagal na silang nag-ahari sa lugar na ito. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo sa kanila. Pero Lolo Waro, hindi lang po yun ang natuklasan ko. Iniligtas po ko ng isang kakaibang kwago. Ngunit namatay po siya.
Hindi ho kayo maniniwala. Nasaksiyan ko po ang pagliwanag ng katawan ng kwago bago siya nag-iwan ng isang kumikislap na bato. Nang hawakan ko po yun, sa pilitan ko po yung naisubo sa aking bibig. Para bang may kumokontrol sa kamay ko na isubo ko yung bato. Pagkatapos nun nawalan po ako ng malay dahil sa malakas na enerhiyang pumasok sa loob ng katawan ko. Saglit na natigilan si Lolo Waro. Itinigil din ito ang pagbabayo sa gamot at mariin na tumitig sa akin. Kung ganon, ang nakita ko palang kuko na nakabaon sa balikat mo ay mutya ng kuko ng isang kakaibang kwago. At ang batong nalunok mo, ang mutya naman ng mata ng kwago. Mutya? Ano pong ibig niyo sabihin? Anong mga mutya? Ang mutya ng kuko at mata ng kwago ay isang pambihirang kapangyarihan na hindi basta-bastang ipinagkakaloob sa sinuman. Pinipili ng kwago ang kanyang tagapagbantay sa maiiwan niyang mutya. At ikaw ang kanyang napili para sa isang mabigat na misyon. Ang tapusin ang pag-aasik ng lagim ng mga aswang. Hindi ko po akalain na napakamahiwaga pala ng kwagong yun. Nakita ko lang po yun sa kuta ni Ka Hector. Teka, ano ho bang kakayahan ng mutya, Lolo Waro? Sa oras na magkaroon ka ng mutya ng mata ng kwago, magkakaroon ka ng kakayahang tumalas ang paningin. Kahit sa gabi, malinaw mong makikita ang buong paligid. Habang ang mutya naman ng kuko ng kwago ay iinit kapag nasa paligid mong mga aswang. At hindi lang yun. Kapag nahawakan mo katawan ng aswang, hindi nila agad yun matatanggal at makakaramdam sila ng kakaibang sakit na para bang may pako na bumabaon sa kanilang kalamnan. Manghihina sila at masusunog ang katawan. Magiging mataas din ang pagtalon mo na para bang kasinggaan ka ng papel. Tataglayin mo ang lahat ng kakayahan ng kwago. Ipinakita sa akin ni Lolo Waro ang 2 piraso ng kuko ng kwago na ginawa na nitong kwintas. Oh, heto! Isuot mo! Tinanggal ko yan mula sa balikat mo para magamot ko kagad ang sugat mo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Lolo Waro. Isusuot ko na po itong kwintas. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, iyo. Dahil iniligtas mo ko sa tiyak na kamatayan. Sana, iyo, matulungan mo kaming lahat. Tapusin mo na ng tuluyan ang pag-aasik ng lagim ni Commander Sayap. Marami na siyang napapatay. At maaaring sa susunod na mga araw, pupugutan niya na ng ulo ang mga kasama mo, kasabay ng kanilang mga biyag. Iligtas natin sila. Nakahanda akong tumulong sa iyo. Lolo Waro, maiba nga po pala tayo ng usapan. Ano po ang dahilan? At nandun kayo sa kuta ng mga aswang? Nagboboluntaryo akong tumulong sa mga nasalanta ng bagyo sa ibaba ng bundok ng Talagpukaw. Hindi namin nakalain na nakaabang na mga tauhan ni Commander Sayap para agawin sa amin ang mga dala naming relief goods at bigas. Ang iba sa amin na sinubukan tumakas ay pinatay nila. Talaga po palang napakasama niya. Huwag po kayo mag-alala. Nakahanda po kong iligtas ang kanilang mga bihag. Kahit buhay ko po ang maging kapalit. Teka, sandali lang. May gusto lamang akong ibigay sa iyo. Saglit na tumayo si Lolo Waro para pumasok sa loob ng kanyang silid. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang uri ng sandata na isang lipa. Ang haba. Meron 3 talim sa dulo ng armas. Kaya napatitig ako sa muka ni Lolo Waro. Lolo Waro, ano po ang bagay na yan? Isa itong uri ng sandata na kung tawagin ng mga mangingisda dito sa aming lugar ay isang salapang. Ngunit mas kilala ito
sa pangalang Tridente. Siya nga po. Kakaiba ang sandatang yan. Isa pa, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang uri ng armas. Magagamit mo ito laban sa mga manananggal. Ang sino man na nagtataglay ng mutya ng kuko at mata ng kuwago ay mabibigyan din ng lakas ang sandatang ito. O heto, kunin mo. Kailangan mo muna magsanay sa paggamit nito. Teka, bakit po meron kayo na ganyang sandata? Sapagkat dati akong manunugis ng aswang. Tumigil ako dahil sa isang malalim na dahilan. Ikaw sana ang magpatuloy sa aking nasimulan. May tiwala ako na ikaw ang karapat-dapat para sa sandata. Hinawakan ko ang tridente. Sakto lang ang bigat nito. Gawa ito sa bakal at kasing talas ng blade ang talim nito sa dulo. Halika, sumunod ka sa akin. Alam ko na hindi mo na halos nararamdaman ang sakit sa sugat mo sa katawan dahil malaki ang naitulong ng nalunok mong mutya. Saan po tayo pupunta? Ituturo ko sa iyo ang natutunan kong kasanayan sa paggamit ng tridente. Pagkatapos, lulusob tayo sa kuta ng mga aswang para iligtas sa mga biyag. Mahalaga ang bawat oras dahil bawat segundo, isang buhay ang maaaring mawala. Agad akong sumunod kay Lolo Waro, palabas ng bahay. Bumungad sa akin paningin ang malawak niyang bakuran na merong nakasabit na mga sako sa sanga ng puno. Yung mga yan ang magiging target mo sa pagsasanay. May laman na lupa ang bawat sako. Isipin mo na sila ay mga manananggal. Gamitin mo ang tridente. Ipunin mo ang lahat ng lakas mo para mabutas ang mga sako at mawasak sa isang pagsaksak lamang. Sa pamamagitan nun, masusukat kung gaano kalakas ang bisa ng mutya sa iyong katawan. At kapag nagawa ko po yun, ibig sabihin nun, tinanggap na ng katawan mo ang kapangyarihan at may bisa na ito para lumaban sa mga aswang. umatras si Lolo Waro. Bilang hudyat ng pagsisimula ko sa pagsasanay, ikinumpas ko ang tridente sa hangin at ipinokus ko ang aking paningin sa mga sako. Mataas ang kinalalagyan ng mga ito, kaya kailangan ko pang tumalon ng mataas. Sa pagtalon ko, isinaksak ko ang tridente sa sako. Sa unang pag-atake ko, nabutas lang yun. Tumagal halos ng 2 oras ang aking ginagawa, ngunit hindi ko pa rin nawawasak ang mga sako. Hanggang sa huminga ko ng malalim, pumikit ako at mahigpit kong hinawakan ang sandata. Sa paglukso at pagsaksak ko sa sako, nawasak yon at bumuhos ang lupa mula sa loob nun. Napatingin ako sa gawi ni Lolo Waro. Napatango siya at bakas ang tuwa sa kanyang muka. Mahusay ka pala na gumamit ng sandatang tridente, iyo. Nakita ko rin na hindi ka basta-bastang sumusuko. Kaya masasabi kong handa ka na para lumusob. Hindi rin po ako makapaniwala na magagawa ko po ng tama ang pagsasanay. Halika, pumasok na tayo sa loob ng bahay para sa pagpaplano natin paglusob. Pagkatapos ng aming pagsasanay, ay pinag-aralan ko naman ang iginuhit na mapa ni Lolo Waro kung paano namin yun papasukin. Yun ang kuta ng mga aswang. Kabisado ng matanda ang kinaroroonan ng mga biyag at ng aking mga kasama. Pagsapit ng gabi, maingat ang hakbang ng aking mga paa na tinahak ang daan papunta sa kuta ng mga aswang. Kasama ko si Lolo Waro na may dalang baril, habang ako naman, tangan ko ang tridente at ang kalibre 45 na baril. Totoo po ang sinabi niyo, Lolo Waro. Kulay dilaw ang tingin ko sa paligid. At malinaw ko po nakikita ang bawat sulok ng kakawyan. Pati na po ang maliliit na insektong nakakapit sa punong kahoy ay nakikita ko rin po. Pati ang kanilang mga kaluskos.
ay rinig na rinig ko rin. Kaya maswerte ako at nakuha mo ang mutya dahil alam ko nagagamitin mo yan sa kabutihan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, ay narating namin ang gitna ng kagubatan. Nagtago muna kami sa likod ng mga punong kahoy. Sakto yun na napansin namin ang mga tauhan ni Commander Sayap na pinahihirapan ng aking mga kasama sa gitna ng kakahuyan. Natanaw ko si Dante. Wala siyang pang itaas na damit. Baka sa kanyang katawan ang mga pasa at sugat, habang nakaumang sa kanyang leeg ang malapad na itak. Kailangan na natin kumilos bago nila pugutan ng ulo ang iyong mga kasama. Mula sa aming kinaroroonan ay rinig na rinig namin ang boses ni Dante habang galit na nakikipag-usap sa mga tauhan ni Commander Sayap. Hindi kayo magtatagumpay kahit na ano pang gawin nyo. Matatapos ng pag-ahari nyo, pagbabayaran nyo ang ginawa niyong pagpatay kay Lieutenant. Nagulat ako sa aking narinig dahil ang alam pala ng aking mga kasama ay patay na ako. Nagbago ako ng posisyon. Maingat akong umikot sa kabilang puno para malapitan ko ang kinaroroonan ng aking mga kasama. Nang akma na sanang tatagain ng isang lalaki ang leeg ni Dante, mabilis akong tumakbo papalapit sa kanila. Iniharang ko ang aking tridente at humarang yon sa talim ng itak ng kalaban. Pagkatapos ay sinipa ko ang lalaki sa kanyang dibdib at isinaksak ang aking sandata sa leeg nito. Nagkikikisay ang lalaki habang pilit na tinatanggal ang talim na nakabaon sa kanyang leeg. Nagulat ang aking mga kasama sa aking paglitaw. Ganon din ang mga rebelding hindi nakagalaw sa kanilang kinatatayuan. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi sila nakaporma at tumakbo papalayo sa amin. Sinamantala naman ni Lolo Waro ang pagkakataon na yon. Kinalagan niya ng tali ang aking mga tauhan. Sir! Sir, buhay ka! Oo, Dante. Sige na, kumilos tayo. Kalagan niyo ng tali ang iba pa nating mga kasama. Agad silang nagmadali sa pagkilos. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng ingay mula sa himpapawid. Kasabay ng pagaspas ng pakpak sa aming paligid, inatake kami ng 5 manananggal. Nagulat ang aking mga kasama sa biglang paglitaw ng mga aswang dahil yun ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganong klaseng mga nilalang. Tama kayo sa nakikita niyo mga kasama. Mga aswang ang kalaban natin at hindi mga rebelde. Sige na, kailangan natin lumaban para sa buhay natin at iligtas natin ang mga bihag. Nang makakuha sila ng armas, ay pinangunahan ko ang pagpapaputok ng baril sa mga kalaban. Nakipagsabayan kami ng putok sa mga aswang na may hawak din na baril. At sa pagsugod sa akin ng aswang, ay sinalubong ko ito ng saksak ng tridente. Tinamaan ko siya sa leeg at mula sa ere, nagkikikisay at nasunog ang kanyang katawan. Natigilan ang aking mga kasama pero agad din na nakabawi sa pagkabigla. Dante, lapitan niyo ang mga naiwan nilang bewang at paulanan niyo ng bala. Ako naman ang bahala sa kalahati ng kanilang katawan. Sige na, kumilos na kayo! Bilisan niyo! Pinagtig-isahan namin ang mga katawan ng manananggal, habang si Lolo Waro naman ang tagakuha sa mga naiwang baril ng mga aswang. Pagtingin ko naman sa gawi ni Dante, ay tangkasa ng aatakihin ito ng aswang mula sa kanyang likuran. Agad ko naman na sinibat ang aking tridente sa aswang. Bumuo ng aking sandata sa kanyang katawan. Nagkakakawaga ang pakpak nito, kaya't patakbo ko siyang nilapitan. Binunot ko ang talim. Sinubukan itong tumakas, pero nahawakan ko ang kanyang pakpak. Kagaya ng sinabi sa akin ni Lolo Waro, hindi makawala ang aswang. Sa mahigpit kong pagkakakapit, hinila ko ang pakpak nito at pagkatapos ay inihampas ko siya sa katawan ng puno. Nang bumagsak sa lupa ang aswang, saka siya pinagtulungan ng aking mga kasama. Tinadtad nila ito ng baril hanggang sa magkaluray-luray ang katawan nito.
Nang humupa ang labanan, ay habol ang hiningang tumayo ako sa gitna ng aking mga tauhan. Men, secure the area. Yes, sir. Kumalat ang aking mga kasama habang naghihintay sa aking utos. Maya-maya pa ay ibinigay ko sa kanila ang mga nakuwang baril ni Lolo Waro. Ganon din ang paglalagay namin ng mga tanda sa aming muka upang makilala namin ang isa't isa. Pagkatapos, itinaas ko ang aking kamay bilang hudyat ng pagsunod namin sa kuta ng mga aswang. Mabilis kaming tumakbo habang nakabaluktot. Palipat-lipat kami sa mga punong nadadaanan namin. Pagdating namin sa kinaroroonan ng kampo ni Commander Sayap, nagtago kami sa malalagong halaman. Sakto na mayroong pagpupulong ang lahat ng mga pinuno ng kilusan para sa gagawin nilang pag-atake sa kampo ng mga sundalo. Dinig naming lahat ang kanilang mga pinag-uusapan. Napako ang aking atensyon kay Ka Hector na hindi ko alam kung bakit pinagtakpan niya ang pagtakas ko. Sa halip, pinalabas niya na patay na ako. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang boses ni Commander Sayap. Bumaba kami kanina sa bayan. At ayon sa nakalap naming impormasyon, meron ng mga sundalo na papunta sa ating kuta. Kaya ang gusto ko, tanggapin nyo na ang pagiging aswang ninyo para tayo na mismo ang sumugod sa kanila. Pero, paano mga biyag natin, Commander? Dating gawi, ang kanilang dugo ay iipunin natin. Pagkatapos, ay sabay-sabay natin silang kakainin nang madagdagan ang ating kapangyarihan. Napangiwi ako sa gawi ni Dante na hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Si Lolo Waro naman ay bumakas ang takot sa kanyang muka. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Kailangan na natin sumugod sa mga kalaban. Okay, men. Maganda kayo. Kilusta! Pinangunahan ko ang pagsugod sa kuta ng mga aswang. Nagpaputok agad ako ng baril at iniwasan ang bahay kung saan ay naroon ang mga biyag. Kanya-kanya kaming pagsalakay sa kanila. May pumunta sa gawi ng mga kulungan para iligtas ang mga biyag. Umalingaw-ngaw ang palitan ng mga putok ng baril habang ako naman ay tumalon na mataas at bawat pagbagsak ko ay itinatarak ko ang aking tridente sa katawan ng mga kalaban. Ang ibang mga kalaban ay nagpalit na ng anyo bilang isang manananggal. Habang ang mga rebelde na hindi pa ganap na aswang ay hindi naman nakaligtas sa bala ng aking mga tauhan. Malakas na sumigaw si Commander Sayap nang makita ko. Lintik na! Akala ko mapatay ng lieutenant na yan! Niloko mo ko, Commander Hector! Humanda ka! Itinutok ni Commander Sayap ang kanyang baril sa nakatayong si Ka Hector. Kaya agad akong kumilos para iligtas ito. Mataas akong tumalon at inatake ng saksak ng tridente ang pinuno. Tinamaan ko siya sa kanyang braso, kaya nabaling ang baril nito sa ibang direksyon at tinamaan ang sarili nitong tauhan, kaya mas lalo itong nagngit-ngit sa galit. Binalingan niya ako at malapitan na binaril. Subalit nakailag ako. Gumanti ako ng sipa sa kanyang kamay. Kaya naman, nabitiwan niya ang kanyang baril. Pambihira! Paano napunta sa iyo ang sandatang yan, itanda? Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay nandito na ako para patayin ka! Umatake ako sa kanya gamit ang aking sandatang tridente. Ngunit nakaiwas ito. Gumanti siya sa akin ng suntok. Pasadsad akong bumagsak sa lupa sa tabi mismo ni Ka Hector. At dahil hindi pa rin ako sigurado sa totoong motibo ni Ka Hector, kahit iniligtas ko siya, nakatikim siya sa akin ng hampas ng aking tridente. Tumama yon sa kanyang tiyan. Bumagsak ito sa lupa, ngunit nilapitan ito ni Dante at hinuli
Iginapos nila ito at inilayo sa akin, habang ako naman hinarap si Commander Sayap na unti-unti nang nagpapalit ng anyo bilang isang manananggal. Sa isang iglap, tumubo ang pakpak nito sa kanyang likod at umangil ng malakas. Sige na, ako nang bahala rito. Itakas nyo na ang mga biyag, bilisan nyo! Pero sir, paano ka? Bilisan nyo na! Huwag nyo na akong alalahanin! That's an order! Wala nang nagawa si Dante, kundi iwan ako at samahan ang mga biyag para tumakas. Pagharap ko naman sa gawi ni Commander Sayap, bumulusok siya ng lipad at inatake niya ako ng kalmot sa aking tiyan. Pero hindi tumalab ang kanyang mga kuko sa aking balat. Kaya naman, nakaganti ako sa kanya ng saksak ng tridente sa kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang pag-usok ng kanyang sugat. Kaya tumakas siya, dala ang kalahating katawan niya. Kasama ng kanyang mga tauhan, tinakbo ko naman ang kinaroroonan ng baril at mabilis ko yung dinampot. Saka pinaputukan ko ang mga tumakas na manananggal. 2 aswang ang napabagsak ko bago tuluyang nakatakas sina Commander Sayap. Nang mawala sila sa aking paningin, ay sinunog ko ang kuta ng mga aswang. Mabilis akong tumakbo. Sumunod ako sa aking mga kasama papunta sa bahay ni Lolo Waro. Pagkalipas ng 1 oras na pagtakbo, narating ko ang kinaroroonan ng bahay ng matanda. Sir, paano ka nakarating kagad dito, sir? Huwag ka na magtanong, Dante. Hindi mo rin naman ako maiintindihan. Sige na, samahan mo na ang mga biyag para makapagpalit na sila ng damit at makapagpahinga. Teka, nasan nga pala si Kahektor? Nasa likod ng bahay, kasama ni Lolo Waro. Tinapik ko ang balikat ni Dante. Bago ko nagmadaling pumunta sa likod ng bahay, hindi muna ako nagpakita sa kanilang dalawa dahil narinig ko ang malakas na boses ni Kahektor habang kausap si Lolo Waro. Lolo, ano pong pumasok sa isip nyo? At sumama kayo sa paglusob? Paano kung napahama ka? Nag-iingat ako at may tiwala ako kay Bestor. Nasa kanya na ang mutya ng kuko at mata ng kuwago apo. Meron nang nangangalaga sa mga mutya. Nagulat ako sa aking narinig dahil apo pala ni Lolo Waro si Kahektor. Sandali pa akong nakinig sa kanilang pinag-uusapan habang kinakalagan ni Lolo Waro ng tali ang kanyang apo. Hindi mo na kailangan magkunwaring rebelde, apo. Hindi mo na kailangan isugal ang buhay mo para mailigtas sa mga biyag. Tagumpay silang nabawi ni Bestor. Kahit na po, alam niyo naman po na delikado na rin ang buhay niyo. Kailangan kong bumalik sa Kilisan. Paano ako makakatulong sa mga sundalo kung wala na magbibigay sa kanila ng mga impormasyon? Laglag ang aking panga nang marinig ko ang huling sinabi ni Kahektor. Kaya hindi ako nakatiis. Lumabas na ako sa aking pinagtataguan nang mapansin ako ni Lolo Waro. Agad niyang hinarangan ang kanyang apo at inilayo sa akin. Bestor, kanina ka pa ba nandyan? Opo. At narinig ko po lahat. Hindi ko akalain na isa palang intel si Kahektor. Ang bata pa niya para sa ganitong tungkulin. Nakikiusap ako, Bestor. Huwag mo sasaktan ang aking apo. Bakit ko naman po sasaktan si Kahektor? Alam ko na siya ang tumulong sa akin para makatakas. Kung hinayaan niya ako sa kamay ni Commander Sayap, baka pinaglalamayan na ako ngayon. Kaya pala, sinabi mo sa inyong pinuno na patay na ako. Dahil kakampi ka pala namin. At ikaw pala, ang intel ni Major. Ang totoo, ikaw rin ba nagdala sa akin sa bahay ni Lolo Waro? Oo, Lieutenant. Pasensya ka na. Kung nagpanggap akong rebelde para mailigtas sa mga biyag ni Commander Sayap. Kaya, kinailangan ko rin nasaktan ka.
Pero delikado ang ginawa mo. Paano kung napatay kita sa engkwentro natin noong nakaraang gabi? Kaya pala mabilis kong naagaw ang baril mula sa'yo. Dahil paraan mo pala yun para patakasin ako. Kasama po yan sa tungkuling ginagampanan ko. Saka, ayoko na po magpaalipin sa mga aswang. Sobra na ang kanilang kasamaan. Nang magkausap kami ni Ka Hector, ay napatunayan kong mabuti nga siyang tao. Lahat ng ginawa niya para sa amin ay malaki ang naitulong para mailigtas ko ang mga biyag. Maya-maya pa ay lumapit na rin sa amin si Dante. Sir, secured na po ang mga biyag. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, Ka Hector. Anong sinasabi mo kanina? Marami akong naitagong armas sa silong ng bahay ni Lolo Waro. Malaki ang maitutulong nun para maitakas at mailabas ang mga biyag sa bundok ng Binay. Ipinakita sa amin ni Ka Hector ang matataas na kalibre ng baril na nakaimbak sa silong ng bahay ni Lolo Waro. Isang klaseng silid yun na pwedeng pagtaguan. Kanya-kanyang dampot ang mga tauhan ko sa mga baril. Pero natigilan ako nang maramdaman ko ang pag-iinit ng aking suot na kwintas nang lumapit sa akin si Ka Hector at dumikit ang kanyang balat sa aking katawan. Hindi ako nagpahalata sa aking mga kasama. Tinapik ko ang kanyang balikat. Ka Hector, mag-usap tayo sa labas. Sumunod sa akin si Ka Hector papunta sa labas ng bahay. Pagkatapos ay hinarap ko siya. Ka Hector, manananggal ka, hindi ba? Isa ka ng aswang na manananggal. Paano nangyari yun? Alam mo na pala. Nang gabing nakatakas ka, hindi naniwala sa akin si Commander Sayap. At bilang patunay na nagsasabi ako na totoo, pinainom niya ako ng kanyang dugo. Magmula nun, naging aswang na ako. Pero maniwala ka, sir. Wala pa akong pinapatay na tao ni isa. Hayop lang ang kinakain ko. Kung ganun, naging aswang ka ng dahil sa akin. Patawad, Hector. Kung pati ikaw ay nadamay. Huwag kang humingi sa akin ng tawad, sir. Ginusto kong maging aswang para labanan sila. Gusto ko na talagang tapusin ang kasamaan nila sa kahit anong paraan. At kapag may nangyaring masama sa akin, gusto kong mangako ka, sir. Naaalagaan mo mabuti si Lolo Waro. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag ka magsalita ng ganyan, Hector. Walang mangyayaring masama sa'yo. Isa pa, maraming salamat sa tulong mo sa amin at sa iyong sakripisyo. Walang anuman yun, sir. Pero sana, sir, mangako ka pa rin sa akin. Natutuparin mo ang kahilingan ko. Hindi na hinintay ni Ka Hector na magsalita ako dahil umalis na siya sa aking harapan. Binalot naman ng pag-aalala ang aking dibdib. Huwag ka mag-alala, Hector. Gagawin ko ang lahat para walang mangyaring masama sa'yo. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa naglalakad at papalayo na si Ka Hector. Kinabukasan ay naghanda kami sa pag-alis sa lugar na yon para tuluyang ihatid sa labas ng kakahuyan ang mga biyag. Ngunit nagulantang kami sa malakas na boses ni Commander Sayap mula sa labas ng bahay ni Lolo Waro. Alam kong naririyan pa kayo sa bahay ni Tanda. Sumuko na kayo. Ibalik nyo sa amin ang mga itinakas nyo na biyag. Teka sandali. Ako ang haharap sa kanila. Huwag kayong lalabas ng bahay para isipin nila na nakaalis na kayo. Lolo, wag! Alam mong walang mangyayaring masama sa akin na po. Manalig ka lang. Wala po akong tiwala sa kanya, Lolo. Masama po siyang tao. At hindi nyo kailangang isugal ang buhay nyo para sa amin. Mas marami ang mapapahamak kung hindi ko ito gagawin. Walang nagawa si Ka Hector para pigilan si Lolo Waro sa gusto niyang mangyari. Maging ako ay wala ring nagawa dahil inaalala ko ang mga biyag sa aking likuran.
Kaya naman, pigil ang aking hininga habang nakasilip sa siwang ng pintuan. Nilingon ko ang aking mga kasama. Dante, samahan mo ang mga biyag sa silong. Natitiyak ko na maghahalugog ang mga tauhan ni Commander Sayap para mahuli nila tayo. Yes, sir. Maingat na dinala ni Dante ang 6 na tao sa silong ng bahay bago ko sinilip ulit ang nangyayari sa labas ng kubo. Nasaan ang mga biyag? Pati na si Lieutenant Nestor. Hindi ikaw ang gusto kong makita, tanda. Wala kang silbi para sa akin. Kaya ilabas mo na ang mga sundalong tinulungan mo. Nauli na kayo ng dating. Kanina pa silang madaling araw na nakaalis at naihatid na nila ang mga biyag sa kanilang mga pamilya. Hindi mo ko maluloko, tanda. Sige, halugugin niyo ang bahay ng matandang yan. Nang marinig ko yun, ay nagtago ako sa likod ng pinto. Ganon din si Hector na inihanda pa ang kanyang baril. Maya-maya pa ay pumasok na ang isa sa mga tauhan ni Commander Sayap. Inilingan nito ang paningin sa loob ng bahay maging sa kwarto. Nang makita nito na wala ang mga biyag, lumabas ito ng bahay at sinabing wala na ang mga biyag. Dala ng galit ni Commander Sayap, ipinadakip niya ang matanda sa kanyang mga tauhan. Bitiwan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin, mga damuho kayo? Mga demonyo! Alam mo naman siguro kung ano ang ginagawa ko sa mga taong kumakalaban sa akin. Kinaladkad nila si Lolo Waro. Nagmamadali naman na lumabas ng pinagtataguan si Hector at akma na sanang susunod kay Lolo Waro. Pero pinigilan ko siya. Huwag ka, Hector. Delikado. Pero baka patayin nila si Lolo Waro. Hindi ko sila hahayaan na patayin si Lolo. Ililigtas ko siya. Tinabig ni Hector ang aking kamay at bumaba siya sa silong ng bahay para kunin ang mga granada roon. Itinali niya yon sa kanyang katawan. Teka, anong gagawin mo sa mga yan? Panahon na para wakasan ang kasamaan nila. Susundan ko si Lolo Waro. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Papatayin ka nila, Hector. Baka pati si Lolo Waro mapahamak sa gagawin mong yan. Wala akong pakialam. Papatayin ko sila. Hindi ko na napigilan pa si Hector nang tumakbo siya palabas ng bahay. Akma ko sanang susundan si Hector nang maramdaman ko naman ang kamay ni Dante sa aking braso. Sir, huwag na tayong makialam sa kanila. Isipin muna natin ang kalagayan ng mga bihag. Pero hindi ba't bihag din naman si Lolo Waro? Hindi ko hahayaan na mapahamak sila. Pero sir, ipagpapalit mo ba ang isang buhay para sa 6 na mga bihag na umaasa sa atin? Kailangan may isang buhay na magsakripisyo para sa kaligtasan ng buhay na mas nakakarami. Huwag mong kalimutang ako pa rin ang namumuno sa pangkat natin, Dante. Kahit kaibigan kita, hindi kita pakikinggan. Tungkulin ko na pangalagaan ang kaligtasan ng lahat. Yun ang sinumpaan natin tungkulin. Kung kinakailangan ipagpaliban ng pagtakas sa mga biyag ay gagawin ko. Mailigtas lang ang buhay ng mga taong tumulong sa atin. Parang natauhan si Dante sa akin sinabi. Kaya naman, kinausap nito si Lupin. Lupin, ikaw na ang bahalang magbantay sa mga sibilyan, ha? Sasamahan ko si Sir Bestor. Ililigtas namin na matanda. Umango si Lupin bilang tugon. Pagkatapos ay kinuha ni Dante ang tridente at inabot yun sa akin. Ang isang tunay na kaibigan, walang iwanan. Hindi lang bilang isang kawani ng gobyerno, kundi isang sundalong may pagkakaisa sa layunin. Salamat, Dante. Nang kunin ko ang hawak nitong tridente, ay agad na kaming tumakbo papalabas ng bahay at sinundan si Hector. Lakad at takbo ang aming ginawa para makarating agad sa pupuntahan namin. Pagkalipas ng ilang oras, narating namin ang isang bagong tayo na kampo. Nagtago kami sa Talayban. Sir, positive. Lumipat sila ng ibang kuta. Sinundan ko ng tingin ang tinitingnan ni Dante.
Natanaw ko ang mga kalalakian na pabalik-balik sa paglalakad sa paligid ng malawak na bakuran na merong 2 kubo sa gitna. Parang hindi sila nababawasan ha. Parami sila ng parami. Kaya nga hindi sila agad napapabagsak, sir. Dahil maliban sa pagiging kampo nila ng kadiliman, marami rin silang magkakasapi. Nasaan kaya si Ka-Hector? Sir, bakit ba sobrang tiwala na ibinibigay mo sa maglolo? Kahit gumawa sila ng kabutihan para sa atin, hindi pa rin tayo nakakasigurado kung ligtas ba tayo sa kanila. Dante, mabuti silang tao. Tsaka hindi mo ba alam? Si Ka-Hector, ang intel natin sa loob ng kilusan ni Commander Sayap. Nagpanggap siyang kaisa ng rebelde rin para mangalap ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng mga bihag. Nanlaki ang mga mata ni Dante nang ipagtapat ko sa kanya ang mga ginawa ni Ka-Hector para sa amin. Maya-maya pa ay mas lumapit kami sa kinaroroonan ng mga kalabang rebelde. Nakita ko naman si Ka-Hector na nagtatago rin sa kabilang niyugan. Mula sa kanyang kinatatayuan, unti-unti siyang naglakad papalapit sa nakatalikod na rebelde. Nang makakita ito ng pagkakataon, sinakal niya ang kalaban at ginilitan niya ang leeg. Maingat na ibinaba ni Ka-Hector ang katawan ng kalaban at hinila sa likod ng niyog upang itago ang bantay nito. Sa paglinga niya sa paligid ay napansin niya kami. Nagulat ito, pero sa huli, sumenyas ito na ang ibig sabihin ay iikot ito sa kabilang kubo. Kaya naman, sinulyapan ko si Dante. Doon naman tayo sa kabila dadaan. Priority muna natin ang kaligtasan ni Lolo Waro. Nauna akong tumakbo, papunta sa kabilang kubo, habang hawak ko ang aking tridente. Nang makarating kami sa kinaroroonan ng kubo, sumenyas ako kay Dante para pumunta siya sa kabilang gilid ng bahay. Nang mawala siya sa aking paningin ay kumilos ako. Maingat akong pumasok sa kubo at nakita ko si Lolo Waro na nakagapos ang mga kamay sa itaas ng bubong habang nakatayo. Nagulat ito sa aking paglitaw. Pampihira! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi niyo pa itinakas sa mga bihag? Hindi po ako makakapayag na mapahamak kayo, Lolo Waro. Ililigtas ko po kayo kahit na anong mangyari. Isa pa, sumugod din po rito si Ka-Hector. Ano ka mo? Hindi mo dapat hinayaan na pumunta siya rito. Hindi ko po siya napigilan, Lolo Waro. Dahil sa sinabi ko, kitang-kita ko sa anyo ni Lolo Waro ang labis na pag-aalala. Nagmamadali ito sa pagtatanggal ng kanyang gapos at kaagad na lumabas ng kubo para pigilan ang kanyang apo. Kaya naman, nahila ko kagad ang kanyang braso. Teka, sandali lang po, Lolo Waro. Huminahon po muna kayo. Maraming nagbabantay sa labas. Bestor, hindi mo alam, pero may balak si Hector na ibuwis sa kanyang buhay. Mapatay lang niya si Commander Sayap. Matagal akong hindi nakapagsalita sa sinabing yun ni Lolo Waro. Kaya nang lumabas ang matanda ay sumabay na rin ako. Pero nagulat ako nang makitang nakaabang na sina Commander Sayap sa labas ng kubo kasama ang kanyang mga alagad at bihag pa nila si Dante. Siguro naman, hindi mo na may pagkakaila sa amin, tanda, na narito pa ang mga lintik na sundalong yan. Masyado na yata napapatagal ang kanilang mga buhay. Agad na hinanap ng aking mga mata si Ka-Hector. Ngunit wala ito, kaya natitiyak kong nasa paligid lamang siya ng kuta. Bigla ang pagsalakay ng aking kaba nang makitang nakatutok ang baril sa leeg ng kaibigan kong si Dante. Pakawalan mo si Dante! Itigil mo na ito, Sayap! At sino ka para utusan ako? Matagal ko nang tinapos ang ugnayan natin dalawa. Kung tutuusin, ama ka lang ng asawa ko at wala tayong koneksyon sa dugo. Ano? Anong ibig sabihin na sinabi niya, Lolo Waro? Patawarin mo ko, Vector.
Ang totoo niyan ay manugang ko siya. Hindi na natapos ni Lolo ang kanyang sasabihin nang mula sa kakawian, lumusob si Kahektor kasama ang kanyang mga tauhan. Pinagbababaril na nito ang mga tauhan ni Commander Sayap, kaya nagkagulo ang mga rebelde. Nabitiwan nito si Dante na agad naman na nakakuha ng baril. Nagpaputok ito at tinamaan ang dalawang rebelde, habang ako naman ay mataas na tumalon at pagbagsak ko ay sakto sa kinatatayuan ng leader nila na si Commander Sayap. Sinaksak ko siya ng aking tridente na tumama naman sa kanyang dibdib. Napangiwi siya sa labis na sakit at gumanti sa akin ng isang malakas na suntok. Naiwasan ko ang kanyang suntok sa aking muka, kaya ginamit ko naman ang aking siko para basagin ang kanyang panga. Pero nailaga niya yon at lumayo sa akin para magpalit ng anyo bilang isang ganap na manananggal. Hindi ako makakapayag na matalo niyo ako. At lalong hindi ko hahayaan na maibagsak niyo ang aking kampo na matagal kong iningatan. Humiwalay ang tiyan niya sa kanyang bewang. Pagkatapos ay lumipad pa itaas. Bawat pagbulusok niya para atakihin ako, ay inihaharang ko ang tridente. Sinalubong ko siya ng mataas na pagtalon. Tinamaan ko siya ng saksak sa kanyang pakpak. Tumagilid ang kanyang lipad. Pagkatapos ay nagpahinga siya sa itaas ng puno. Pero ang pumalit naman ay ang kanyang mga alagad. Patayin sila lahat! Wala kayong ititira! Sabay-sabay na umatake ang mga alagad niya, pero sinalubong sila ng putok ng baril mula sa bagong dating na si Lupin. Nagulat ako dahil lahat ng aking mga tauhan ay naroon. Bagamat marami ang nasawi sa aking mga kasama, unti-unti namang nababawasan ang puwersa ng mga kalaban. Kaya naman, muling umatake sa akin si Commander Sayap. Tinamaan niya ako ng kalmot sa aking dibdib. Nang bumalik siya para tuluyan akong patayin, isinalag ko ang aking tridente at isinaksak ko yun ng mariin sa kanyang leeg. Hindi maaari! Katapusan mo na! Halimaw ka! Mas lalo kong ibinaon ang tridente sa leeg ng commander ng mga aswang. Pero biglang lumapit si Kahektor at inalis niya ang talim sa leeg nito. Nagulat ako sa biglang pagtanggal niya ng pin ng granada at niyakap niya ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Tumakbo kaming lahat papalayo sa kanilang kinaroroonan, kasunod ng malakas na pagsabog at pagsambulat ng kanilang katawan sa lupa. Tumalsik kaming lahat. Si Lolo Warok agad ang nakita kong tumayo para lapitan ang nagkalat na katawan ng kanyang apo. Sa bilis ng pangyayari, walang may gustong magsalita. Apo ko! Ang apo ko! Bakit mo ito ginawa? Nakaluhod si Lolo Waro habang umiiyak. Hawak ang nagkalat na laman ng kanyang apo. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya para damayan sa kanyang pagdadalamhati, ngunit wala akong lakas ng loob. Nagulat din ako sa bilis ng pangyayari. Bakit mo ito ginawa? Bakit ka sumama sa kamatayan ng iyong ama? Tumulo ang aking luha sa aking nasaksiyan. Ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit ginawa yun ni Kahektor, ay parang pinipiga ang aking puso. Ginawang aswang ni Commander Sayap ang kanyang sariling anak. Kaya imbis na mabuhay, mas pinili na lamang ni Kahektor na mamatay kaysa maging halimaw na kagaya ng kanyang ama. Hindi alam ni Sayap na anak niya si Hector. Matagal kong itinago si Hector sa kanya. Kaya kahit hindi siya pinainom ng dugo nito, magiging aswang pa rin ang aking apo. Planado niya ang lahat ng ito. Bago niya ito ginawa, ipinagtapat niya ito sa akin. Kaya nga, maigpit ko yung tinutulan. Kung gano'n, namatay si Commander Sayap na hindi man lang nalaman na anak niya si Kahektor. Alam na rin niya dahil sinabi ko sa kanya kanina.
Sa una ay natuwa siya pero mas gusto niyang patayin si Hector dahil magiging kaagaw lamang niya ito sa kanyang pamumuno. Dapat lang pala talaga sa kanya ang kamatayan. Wala siyang kasisama at walang kwentang ama. Pero hindi kay Hector. Hindi niya dapat sinapit ang ganito. Gumawa ng kabutihan si Hector kahit sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay para tayo ay iligtas. Pagkatapos ng madugong engkwentro, matagumpay naming nailigtas ang mga biyag at naihatid na sa kani-kanilang mga pamilya. Si Lolo Waro, bilang pagtupad ko sa kahilingan ni Hector, isinama ko siya sa bahay at tuluyang kinupkop kasama ng aking pamilya. Sa kasalukuyan, ako po ay isa ng major at muli kong naibalik ang katahimikan sa bundok ng Binay. Tuluyan ang naburaan lahin ng mga aswang na manananggal, habang ang mutya ng kuko at mata ng kwago ay nananatiling nasa aking pangangalaga. Palagi kong suot ng kwintas sa bawat pagtupad ko sa aking tungkulin, samantalang ang sandata ko na manatridente ay kasama ng ibinaon sa hukay ni Hector. Ang kwentong inyong napakinggan ay nagbigay na naman po ng panibagong aral sa buhay. Isang sakripisyo ng isang anak para sa kanyang ama na naligaw ng landas. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa ni Hector, subalit naging daan yon upang muling maibalik ang katahimikan sa kanilang lugar na unti-unti nang sinasakop ng kasamaan. Pinawawalang katotohanan lamang nito ang kasabihang kung ano ang bunga ay siya ring puno. Dahil sa kwentong ito, ipinakita ni Hector na hindi siya magiging masama na kagaya ng kanyang ama. At para naman sa ating sender, binabati kita sa iyong narating na ranggo. Ipinakita mo rin na ang pagiging isang pinuno ay hindi dapat tumataka sa kanyang tungkulin. Sa halip, naging mabuti kang ehemplo sa iyong mga kasamahan. Walang iwanan at handang lumaban para sa kaligtasan ng mamamayan.